24 hours na ang operasyon ng mga bus terminal sa Dagupan City dahil sa dagsa ng mga pasahero. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, sa mga bus terminal dito sa Dagupan City, mas marami yung mga pasaherong nagsisidatingan mula sa Maynila dahil pinili nilang umuwi sa mga probinsya tulad dito sa Pangasinan para ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanilang pamilya. Dagsa na ang mga pasahero sa mga bus terminal na pauwi sa kani-kanilang bayan at probinsya 3 araw bago ang Pasko. 30 minutes ang ipinatutupad na trip interval. Pero mas bibilis pa raw yan sa dami ng mga pasahero. Umuwi sa Pangasinan si Clem na nagtatrabaho sa Maynila. Bitbit niya ang isang brand new TV na napanalunan niya sa raffle sa kanilang Christmas party. Masaya po. Yun, nakakabag-bonding po sa mga family po. Kaya umuwi pa ako ngayon kasi nga gusto na makasama ngayon. Biyaheng Zambales naman ang pamilya Lopez. Doon daw sila magpapasko. Namatay yung pamangkin ni Mrs. kaya uwi kami. Libig pa niya sa linggo. Dito na, magpapasko na. 24 oras na ang operasyon ng mga bus terminal para ma-accommodate ang mga pasahero. Nakalabas din ang lahat ng bus unit na nabigyan ng special permit ngayong holiday season. Hanggang mamayang hapon siguro yan, dagsaan na kasi holiday na hanggang sa 26 ng December. Yung security namin is kung aalis doon, meron naman kaming nagche-check talaga doon ng mga bagahe. Samantala, mas naramdaman din ang pagdami ng Christmas shoppers na naghahanap ng murang panregalo. Mula Bugalyon, dumayo sa Baratillo sa Dagupan City ang mag-anak na ito para mag-shopping. Para kunti pa ang tao kasi ngayon, sir. Pag marami na. Ngayon na kami namimili. Kunti pa ang tao, mura pa. Ang diskarte po nyo, sir, is mas pupunta ka sa mas murang mga bilihin para madami kang mabili. Chris, ang kagandahan yung ilang pasahero ay maaga nang nakapag-book ng kanilang mga ticket kaya less hassle yung kanilang pagbiyahe. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, naka-alerto ang LTO, LTFRB at PNP. May mga police assistance desk at nagsasagawa din ng inspeksyon sa bagahe ng mga pasahero lalo't bawal yung mga deadly weapon. Hanggang mamayang gabi at bukas ng umaga, expected pa yung mga pasahero. At 3 tips naman ay binahagi ng LTO para doon sa mga magsisiuwian sa mga probinsya na hindi nag-commute. Unang-una, magsuot ng seatbelt. Pangalawa, iwasang magmaneho ng nakainom. At pangatlo, ay i-observe yung 60 km/h na speed limit sa mga maluluwag na kalsada. Yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.